Mag move tayo ng mga boxes sa stock room. Para magkaroon ng space sa unit natin, makapag-pack pa tayo. Medyo na marami-rami na yung na-occupy na space eh. So, maximize natin yung storage area natin. Temporary lang naman. Yung locker nga pala namin sa lilipatan naming unit, parang kalahati lang nito, pakita ko sa inyo So makikita nyo, medyo malaki-laki yung locker space ng unit namin. Parang more or less, hindi ko sure pa pero I think it's the same lalim, no, yung depth niya. Pero mangyayari niyan, nakahati. So yung unit namin, yung top part lang, and then at the bottom, may ibang may-ari. So mas konti yung space. And I think siguro, mali yung pagkakasabi ko, hindi siya same yung lalim. Kasi kailangan mong maabot So parang siguro kalahati lang nito. So yun yung challenge natin sa next nalilipatan natin. Dahil nga, kulang yung space natin. Hindi siya enough. So, hahanapin natin ng lugar yung mga gamit natin. Dahil, medyo madami-dami. Majority nito is parang pang construction. Yung mga spare parts, yan. Anyway, maglalagay tayo ng 1, 2, 3, 4 boxes para ma-declutter natin yung unit natin. Makapag-box pa tayo ng iba pa. And ma-free up natin yung space dun sa taas. So, medyo maayos naman ang pagkakastack natin ng gamit natin. Anyway, may space pa. I think pwede pa isang box doon. And then, doon ko lalagay sa taas yung dog crate natin. And then, basically, we have space pa dito sa taas. Siguro, maximum of 4 boxes pa ang pwede nating ilagay dito. Again, ang ilalagay nating mga gamit dito is yung mga hindi valuables, no? Hindi importante. Kasi nga, nagkaroon na tayo ng break-in dati, di ba? So, iwasan natin na mag-iwan ng mga valuables dito. Yan, para lang makita nyo, yung nasa likod na yun yung pinaka mga lumang boxes namin. I think 2 layer yan. Meron pa yung isa sa likod. So, medyo madaming laman. Naka-label naman siya. Although, wala nga lang akong master list. No, na kung laman ng mga boxes na yan. Wala akong master list. Pero may label ang bawat isa sa mga box na yan. So, sinubukan nating i-organize, pero again, sabi nga sa inyo, hindi siya perfecto. So, ito ang ating gala. Steve Stone na naman. Malungkot. Last Sunday, dito din tayo. Nayaya ko lang si Joyce kumain dito sa Hug Shack. Sabi mo, makatakas. Häagen-Dazs. Oo nga, ice cream kagad. Hindi dito tayo sa Hug Shack. Yung regular natin kinakainan. In-expect kasi namin medyo mahangin. Kasi nga nandito tayo malapit sa tubig. Kaya nag-jacket tayo. Good morning. Monday. And pasok na naman tayo. So, grabe, this is the week bago mag-Canada Day. And kami nga ni Joyce nag-iisip, ano pwede natin gawin during that weekend?
para naman masulit-sulit, di ba, ang ating bakasyon. Parang nung last time kami nag-check, basically, parang lahat na ng mga pwedeng i-book, fully booked up na. So, kumbaga, in short, nahuli tayo ng pagpaplano. Pero tignan pa rin natin kung meron tayong makukuha. If wala, then siguro mag-plan na lang tayo ng mga food tripping natin na gagawin over the weekend. Para ma-enjoy pa rin natin yung long weekend kahit papano. Ang gandahan dito tatapak na tayo sa July. And finally, the official countdown begins. Yung dati pala natin hindi siya considered parang countdown dahil ang tagal nating nag-antay. 2 buwan. More than, kasi nasara namin yun, I think 3rd week of April, diba? 3rd week or 2nd week? Yeah. And then ang closing natin basically end of July pa. Diba? Together with the completion date. So, si Calvin, ang high school nga pala dito sa Canada, tapos na ang kanilang school year. Last week, Friday. Yun na yung parang pinaka last day nung mga high school. And parang nagkaroon nga rin sila ng parang carnival day for high school. Although nung Friday, umulan, hindi ko alam kung paano yung turnout no mismong parang school activity, kasi medyo basa basa yung mga roads, and I'm not so sure kung yung mga activities naapektuhan din, di ba? So si Calvin nga hindi na nagpunta doon sa kanilang carnival activity dahil nga number 1, umuulan. And then sabi niya I'd rather yung mga friends nga din daw niya, they won't be attending. They will be going home and then playing video games. Parang yun yung napag-usapan nung magbabarkada. That's how they ended their school year essentially. Nung panahon namin ni Joyce, usually pag natatapos yung school year, hindi ko alam kung naabutan nyo to, no? Pero yung kagawian sa school is, alam mo yung nagpapa-clearance ka. Diba? Natatandaan nyo ba yon? Na ini-issuehan kayo ng paper na kung saan magpupunta kayo sa mga teachers nyo, no? Yung mga subjects nyo. I think 7 to 8 subjects, sometimes 10 pa nga kasi pag kasama yung PE. You would be going back after your last day for clearance. Ibig sabihin, i-double check nung parang teacher kung nasubmit mo ba lahat ng mga dapat mong isubmit, kompleto ka ba sa requirements, yung mga exam mo na kompleto mo ba. It's some sort of a pag-double check lang. Yun yung parang pinaka-pass mo to move on to the next grade or the next level ng education. This time around, dito naman sa Canada, hindi uso yung gano'n. Ano yung clearance? Parang the responsibility nung teacher basically is to monitor all of those things at hindi nila binibigay yung burden sa mga bata to actually go through that process. In some form or another, I agree. Kasi for me, it's the duty ng teachers to monitor all of those things na nakapag-comply ba. At kung hindi man nag-comply, ano naman yun, di ba? Ibig sabihin nun parang ibabawas mo lang dapat yun sa grading mo na ibibigay dun sa estudyante. Naisip ko lang na i-share sa inyo kasi yun nga, nagtapos si Calvin ng kanyang last day of school niya last week Friday. And then si Clark naman, this Thursday, last day of school niya. Friday, wala na siyang pasok. And sa Thursday nga, meron na naman tayong parang activity na kailangan puntahan. Parang meron daw sinasabi na parang may presentation. So, gagawa na naman natin ng paraan yan, of course, no? Yung mga ganyang klaseng activities, i-make sure natin, no? And I would encourage majority of the parents
to participate and be present sa mga ganyang activities na ginagawa sa City school. of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.